mga kababayan. May nabasa po akong report na nung weekend nasa Calaguas Island sa Camarines Norte. Pero the Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Labas ang tonsil nitong si Luistro! Yan ang nga ho ba sinasabi natin, mga aso ni Tamba, tostado na naman ho dito kay Vice President Sara Duterte. Hoy, Max Alvarado, ayusin mo yung mga ilinalabas mo sa social media. Ha? Wala sa beach itong si Vice President Sara Duterte. Naglabas na ho ng official statement ang Office of the Vice President dahil dyan sa mga naglabasang larawan na kung saan binabanatan ho siya ng mga aso ni Tambaluslos. Kesyo habang pinag-uusapan daw ang budget ng Office of the Vice President, itong si Vice President Sara Duterte, pa-beach-beach lang. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang kayo. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo na ho yung join button dyan sa baba para kayo ho ang pinakauna na makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Ito na nga ho ba sinasabi natin sa mga congressman na kagaya nitong si Congressman Libanan. Ha? Congressman Libanan, bago yung isang merienda nyo ho, ipambayad nyo na lang ho ng magpapack check sa mga ilinalabas yung impormasyon. Inuuna nyo ho kasi merienda. Yan tuloy, nagsitabaan na lang kayo. Parang trend ho ngayon yan, no? Pagka kayo congressman, dapat medyo malaki yung katawan. Si Suarez, si Tambaluslos, yan si Libanan, at majority ho dyan sa mga congressman sa House of Representatives, ang lulusog. Sa tingin ko, pagka binutas mo yan si Libanan, pagka nasugatan siya ng konti, lumalabas dyan, barya eh. Ito ang official statement. Itong si Vice President Sara Duterte, kaugnay dyan sa paninira ng mga asong mainstream media, itong si Tambaluslos. The public is cautioned about the attempt of some media outfit to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberation on the budget. The Vice President was on the road talking to the people about the current events in our country. She made stop in Venson and Daet, Camarines Norte and Legazpi, Albay. Yun hong katotohanan doon. Wag ko kasi, ito kasing mga aso ni Tambaluslos. Pigilan nyo ho muna ang pagpapabibo dito kay Tambaluslos. Nagmumukha ho kayong anga. Lalo na dito kay Congressman Libanan. Wag ho kayong wala kayo sa limelight nung nakaraan. Bigla kayong lumabas. Entrada nyo. Ito, pakinggan ho natin ang sasabihin itong si Congressman Libanan dyan sa mga larawan na naglabasan na nasa beach itong si Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan. may nabasa po akong report na nung weekend nasa Calaguas Island sa Camarines Norte. Pero weekend naman yun at ang importante ngayong araw. Napakahalaga po ang budget hearing dahil ito po yung pinakamalaking piece of legislation na lahat naman po tayo busy. At sa aking na experience bilang mambabatas, pag budget hearing po, lahat ng heads of office. Teka lang pagdating sa experience bilang mambabata sir, wala ho kami pakialam sa experience nyo. Kasi base sa pangangatawan nyo, yan hong nagbabalita sa amin na kayo ho'y walang kwentang congressman. Pasensya wag naman ho sana kayong masaktan. Kung yung mga nasasakupan nyo, sintataba nyo din, wala ho tayong problema dyan. Huwag naman ho sana magalit itong si Representative Libanan kasi karamihan ho ng mga kababayan ho natin ngayon, nahihirapan ho. Ultimo pambili ng bigas, hirap na hirap. Tapos makikita ho natin itong mga congressman na to, naglolobuhan. Pagkatapos bibitahan mo kami nung past experience mo bilang congressman dyan sa House of Representatives. Tigil nyo ho yan. Hindi ho yan nakakatuwa, congressman. Ay nag-a-attend. At kung hindi ka man mag-attend, kailangan may valid reason ka. Kung hindi ka man may valid reason, magtalaga ka ng responsableng tao na tatayo para sa iyo, para pag tinanong ka. Loko-loko ka ba? Ano ba din mo? Lagi ka naman nasa hearing. Doon sa budget deliberation ng Office of the Vice President, pinupurgo na nga niya.
kayo na nga bahala. 'Di ba meron na nga proposed budget ang itong Committee on APRO na 733 million. Ano pa dapat pag-usapan? Sakto na ho yung budget na ibinigay na 733 million pesos para pansweldo sa mga staff ng Office of the Vice President. Ano pa ho bang programang pag-uusapan natin diyan sa plenaryo kaugnay diyan sa budget na yan? Hindi ano pa ho pag-uusapan natin? Magnegosyo taday? Yung libreng sakay ni VP? Yung mga ginagawa niyang pagtulong sa mga kababayan natin. Wala ho lahat yun. Tinanggal ho lahat yun ng napakahusay niyong chairperson dyan sa Committee on APRO. Baka iniisip nitong si Libanan, yung pambayad ng mga satellite offices ng Office of the Vice President. Wala din ho yun. Tinanggal din ho sa budget yun. As in, pangsweldo lang ho sa staff ng OVP yung iniwan nila sa loob ng 1 taon. So, ang tanong ho dito, Congressman Libanan, ano pa ho ang magiging dahilan para pumunta dyan sa plenary debate para dyan sa budget ng OVP? Bigyan nyo ho kami ng napakagandang dahilan, Congressman. Itigil nyo ho yung kakamerienda nyo. Nakakamukha nyo na si Max Alvarado. Sa mga nakaabot kay Max Alvarado, sabihin nyo sa akin na hindi niya kamukha yan. Kasi mga panahon ho natin yan, mga kababayan. Talaga si Kongo ay masasagot. Ang ating pati sa pagsasalita, hirap ka na. Sa tingin ko, sa pagkain ka lang malakas. Pati pananalita mo. Mga kababayan, naniniwala ko ba kayo dito sa mama na to, sa mga sinasabi niya? Anong nangyari sa Pilipinas? Kung yung mga constituent mo, kasi sinlusog mo, saludo sa'yo. Pero kung yung mga constituent mo, talagang nasa laylayan ngayong mga panahon na to, mahihiya naman ho kayo. Dapat nga di kayo nagpapa-interview ng ganyan. Bagkos, dapat atupakin nyo yung mga nasasakupan nyo. Langya kayo. Obligasyon ay napakataas po sa ating konstitusyon na gampanan ang ating mga tungkulin. Katulad sa minority, ang tungkulin namin po ay mag-scrutinize, mag-fiscal. Wow! Congratulations sa mga minority. Sa panahon ni Marcos Jr., lato ng minority nagsitabaan. Palakpakan! Mga minority ho ngayong mga panahon na to, talaga namang ang lulusog ho nila. Kumpleto ho sila sa vitamina. Tignan nyo naman yan si Congressman Libanan. Huwag nyo naman sabihin, sir, na fake news ako. Gusto mo, labasan tayo ng abs natin. Baka pagka nakita mo abs ko, masindak ka bigla, bawasan mo yung iyong kanin. Bida-bida ka, pinabanatan mo si BP Sara. 733 million na nga lang, i-scrutinize nyo pa, mga walang ya kayo. Pansweldo na nga lang sa mga staff niya. Balak nyo pa talagang kaltasan sa pagtatanong nitong si Franz Castro at ng mga Alipores Tambaluslos. Nang yatong mga kongresyon. Mag-check and balance. Mag-check and balance sa ating gobyerno. At sa pagkakataong ito, pag hindi natin na itatanong kung sino ang dapat na magpunta dyan, ay nawawalan ng okasyon ng pagkakataong ang taong bayan na marinig nila yung ating mga programa, kung anong gagawin natin. Kaya naman po ay nagtatanong pa rin kami na saan po ang ating Vice President. Sasagutin ko na. Si Vice President Sara Duterte, on the road. Marami siyang ginagawa. Di ho siya nakaupo diyan sa kanyang opisina at nagpapalaki ng itlog o nagpapalaki ng bilbel. Okay? Nagtatrabaho ho ang Office of the Vice President. Kung di nyo ho siya mahagilap, kasi ho, medyo active ho yung kanyang mga bawat araw na lumilipas sa kanya. Di nyo ho kagaya. Mag-exercise din ho kayo. Hindi nyo makita kasi nagtatrabaho siya. Kayo, ang dali nyong hanapin kasi nandyan lang naman ho kayo. Kasi kanina, naka-schedule po kami sa 10 o'clock at walang magandang explanation. Hanggang ngayon po ay hinihintay po namin sa araw na ito. Sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon talakayin ang kanyang budget. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko dito.
Doon pa lang ho sa Committee on APRO, tinanong na ho nila lahat ng dapat itanong. Nagpresenta na si VP Sara, sinabi nyo na babawasan nyo ang budget ng OBP. Ngayon, ano pang gusto nyo itanong sa kanya? Para saan yung 733 million pesos sa loob ng 1 taon? Itatanong nyo po ho ba yun? Lang yatong congressman na to, naha-high blood ako sa'yo. Nakikita lang kita, naha-high blood ako. Ha? First time ho ninyong makakakita na tignan nyo lang ang isang nagmamantikang tao talagang high blooding kayo. Nagpadala po ng representative kanyang staff. Pero according to the report, walang authorization, written authorization at saka written explanation. Sa ating trabaho, minsan stressful, minsan mahirap, pero may obligasyon po tayo sa taong bayan na kung may magtatanong, harapin natin at ang minority naman ay pwedeng mag-scrutinize, kumampi, mag-oppose at end of the day, ito yung proseso po ng ating demokrasya at proseso ng ating konstitusyon at ng batas. Hay na nga mga kababayan, doon na ho nagtatapos ang press con nitong si Congressman Libanan. Kaugnay nga dyan sa hindi pagsipot ng OBP, dyan sa plenary debate ng budget ng Office of the Vice President. Para sa akin, di na kailangan. She forgo na nga. Ayun, nagpadala siya, hindi nyo tinanong, kasalanan nyo na yun. Bahala kayo dyan, ika nga. Hindi ho pwedeng mabitin yung ating mga kababayan. Kailangan ho nilang mapanood itong si Tambaluslos. Ito ho ang kuha sa pinaka-latest na noontime show niya dyan sa social media na kung saan namimigay ho siya ng ayuda sa ating mga kababayan. Alam nyo ho kung sino papalit kay Kuya Will. Walang iba kung hindi itong si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Ito na ho. Dito, wala pong iba kundi ang ating Honorable Congresswoman Attorney Jinky Beatrix R. Luistro to formally welcome and introduce our best speaker. Teka Luistro makinig Luistro. Kung hindi rin kasing level ng pag-i-introduce ni JJ Suarez yung gagawin mo, wag na lang. Okay? Mataas ang expectation ko sa'yo kasi ang banat nitong si JJ Suarez ganito ang pinakamagaling, ang pinaka-nagmamahal sa sambayan ng Pilipino, Speaker Martin Romualdez. Pinaka-nagmamahal. Tingnan ho natin kung etong si Congressman Luistro, aangatan niya yung ipinakitang performance nitong si JJ Suarez. Game. Pakinggan ho natin Game. Let's go. Speaker of the House. Yan, game. Mga mahal kong kababayan, this is the time para ating ibalik ang pasasalamat at pagmamahal sa taong nasa likod ng pagdaloy ng tuloy-tuloy na biyaya sa 2nd distrito ng ating lalawigan. Sa kanya ho ba galing ang pera? Teka lang, magkalinawan tayo Sa kanya ho ba galing ang pera? Bakit sa kanya ho kayo nagpapasalamat? Si Tatay Digong noon, direkta na nagpapasalamat ang madla sa kanya. Sabi niya, hindi galing sa akin yan Huwag kayong pasalamat sa akin. Pera nyo yan. I am honored to introduce to you the Speaker of the 19th Congress of the Philippines, the Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Labas ang tonsil nitong si Luistro! Sa performance level, madam, natalo mo si JJ Suarez. Ibang klase, pero patingin mo yung tonsil mo baka tinakbuhan ka na niya. Tuloy! Naku po, meron pang ngayon pa lang ako nakakita ng crocodile na tumatay. Ang ating Senior Deputy Speaker from Pampanga, Congressman Dong Aurelio Gonzales. Ang lead chair ng ating Quadcom, the one and only Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Our
Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano, Chairman of our very, very important Quad Committee din. Siya siyang co-chair natin. Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel. Antipolo, 2nd District Representative Romeo Acop. Isa sa isang magaling na abogado at very active dito sa ating quads. Bukidnon, 2nd District Representative Jonathan Kid Flores. Ito, sikat na talaga kasi artist na talaga, pero bumalik sa Kongreso. Siguro kailangan na tumayo siya at lumapit dito kasi gagawa siya ng pelikula tungkol sa quad. The one and only Langula District Representative Dan Fernandez. Tumayo ka naman. Anong title nung ano? Anong title nung pinikulang gagawin? Cassie and I? O ang basang buhok ni Cassie? O yung ano? Yung ewan ko sa inyo, bahala kayo. Halika naman. Yeah, sige naman. Punta ka na doon. Yaya ka pa eh. Gusto mo rin mag-isa na doon. Tanggalin mo yung salamin mo. Oh, kamusta si Cassie? Sige, yan na nga ba sinasabi ko eh. Oh, yan. See? Kaya alam mo title ng pinikulang gagawin ng Langyan yan. Panigurado, ang basang buhok ni Cassie. Mga din naman no kaya, pag kumagat ang dilim sa House of Representatives, sinasalisyon po lo. Eh kaso wala na po siya ngayon dyan sa House of Representatives, di ba? Ano din pala? Ito, din pala itong si Tambalos. siya ang sinasabi sa neophyte na representative, pero sa Kongreso, siya isang crush ng bayan. Our congressman from the One Rider Party List, Congressman Representative Raj Gutierrez. Nako. Bata To pa Bawan, lang. Mayor Ryan Dolor, and our Sangguniang Bayang Bawan. Of course, our former Mabini Municipal Mayor Noel Luistro. Sa lahat ng mga mayor natin, kay Tingloy, of course, from I think San Luis, San Pascual, Lobo, Bawan, of course, and the other municipalities of the 2nd District. Bawan, Technical Integrated High School Principal Dulce Amor Abante, Schools Division Superintendent Dr. Marites Ibanez, our Department of Works Highways Regional Director Engineer Sonia Paglikawan, our dearest Batangueños, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. Pasensya na, babasahin ko ito yung speech kasi kanina pa hinanda ito ng mga staff ko. Baka magalit sila kung hindi ko babasahin ko. Tsaka maganda na may mensahe. Sa ating mga kasamahan sa malaking kapulungan ng Kongreso, sa pangunan ni Senior Deputy Speaker, Congressman Dong Ariel Gonzales, at sa mga chairman ng miyembro ng Quad Committee, sa mga opisyal, sa magulang, guro at mag-aaral ng Bawan Technical Integrated High School, sa mga opisyal ng bayan ng Bawan at ang mga paano. Teka, to make the story short, punta ho tayo doon sa tipong mamimigay na siya ng ayuda. Game, punta tayo doon kagad. Batangas dito. Kaya, ano kaya? Huling palastas. Gagawa ko ng contest dito kung sinong pinakamaingay. Ano? Kung sinong Abo, ganda ng bagong strategy dahil di siya pinapalakpan doon sa mga naunang lugar eh. Ngayon, dapat pinakamaingay. Sige nga. Pinakamaingay, may premyo. Oh. Ano kaya? Doon ako sa dila. Ano sir, natutuyo din ba ho bibig nyo? Talagang ayus-ayusin nyo sir ha? Ano nakakalimutan? Yung mga tiga Tingloy. Naku po. Tingloy! 1,000 kayo ngayon ng araw na to. Yan so, ho. kukunin natin yun, lahat ng mga pangalan ninyo. $3,000 pala kayo, 3,000.
Okay, lahat na nandito ngayon makakatanggap ng akap na 5,000. Lahat kayo. Grabe. Grabe, no? Ngayon, alam niyo na ho, mga kababayan, ha? Kung saan na po... Anak ng toka. Anong nangyari dito sa mga mambabatas na to? At para sa mga estudyante, isip, 15,000 yan. 15,000 para sa mga estudyante, scholarship. Ayan na, o yun. O sige. Panalo tayo lahat dito ngayon. Maraming salamat. Basta kukunin ni, Congressman, lahat ng pangalan nyo, lahat kayo magiging beneficiaries ngayong araw na to. 3,000 po kayo. Sa mga naka-attend ho dyan sa pag-good time na yan, yung Tambaluslos, mag-comment ho kayo sa baba kung talaga nakuha nyo yung pinapangako nitong walang yung speaker na to. Siguro pwede na ako umuwi. Lumalaki ng sunog. Hindi, handog ng buong Kongreso sa lahat ng mga Batanggenyo na segunda distrito ng Batangas. Ngayon ho, mga kababayan, alam nyo na kung anong napapala ng mga maiingay na congressman dyan sa House of Representatives. Nakita nyo ho kung paano bumalagbag yang si Luistro, di ba? Ngayon alam nyo na, pagka kayo, isa ho kayo sa mga talagang humimod sa tumbong at sa puwet nitong si Tambaluslos, kayo, ang distrito nyo ho, bibigyan ng akap, bibigyan ho ng scholarship at kung ano-ano pang, kala mo naman galing sa pera niya. Ayun na nga, mga kababayan, huwag ko kayo magpabudol, Yan ho, pinakita ho natin para malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng politika at panluloko ang ginagawa nitong mga walang yan na to sa ating mga kababayan. Panluloko ho yan Ang dating, pinapasalamatan nila itong si Tambaluslos. Yung mga programang akap, yung mga scholarship na yan, programa ho talaga ng pamahalaan yan. Kung baga ginagamit itong si Tambaluslos, dahil ho nagbabalak na maging presidente yan, kaya talagang double, triple time ang kanyang pagtatrabaho para maging presidente ho siya. So always, mga kababayan, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Kung hindi nyo pa napanood itong video na to, i-click nyo lang. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho, mga kababayan.